Hindi naman iwasan ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers na madismaya sa kanilabasan ng investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa Pogo at extrajudicial killings. Lumalabas kasi na may mga Pinoy na nagpagtulungan sa mga Chinese syndicates. Buong kwento ay hatid sa atin ni Carlo Villaseñor. Ikinalungkot ni House Quad Committee Lead Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pakipagsabwatan umano ng mga opisyal ng gobyerno sa mga Chinese syndicate upang makapag-operate sa bansa. Ayon sa mambabatas, ang resulta ng investigasyon kaugnay ng operasyon ng Pogo, human trafficking, drug smuggling at extrajudicial killings sa madugong war on drugs campaign na nakarang administrasyon ay almost unbelievable na para mafia at Hollywood and James Bond movies na pinagsama. Yes, the Chinese raped us, but we helped them rape us. The words betrayal, traitors, unpatriotic are not enough to describe the despicable, wicked, and perhaps even evil acts of collaboration that some of our leaders, elected officials, and civil servants extended to these criminals. Ayon kay Barbers, yumabong ang operasyon ng Pogo dahil sa Executive Order 13 na inilabas ng Duterte administration. Criminal activities. Pogo hubs have evolved into breeding grounds for transnational crime. Human trafficking, crypto scams, money laundering, identity fraud, torture, and even murder. Kasama umano sa natuklasan ng komite ang well-coordinated Chinese criminal syndicate na nakakapag-operate sa likod ng mga corporate entity, nominee shareholders at corrupt na mga opisyal. The duty now falls upon us to ensure that these findings lead to real consequences. Balikan ninyo ang mga pangalan ng mga personalidad na binanggit at nasangkot sa lahat ng usapin. Hindi sila mga ordinaryong Pilipino o ordinaryong politiko na nakakagimbal at nakakatakot. Sila ang magkakasabwat sa natuklasan ng Quadcom. At ang tanong ngayon sa ating mga sarili, ano na, Juan de la Cruz, saan katatayo? Ako si Carlo Villaseñor para sa Kwentong Politiko.